Samantala, Acting Health Secretary Janet Garin dumalo para sa plenary debate sa Senado. Ito'y kaugnay po ng budget ng Department of Health para sa taong 2015. Ito'y sa kabila naman ng pangamba ng ilang mambabatas matapos bumisita ang kalihim sa Caballo Island kung saan naka-quarantine ang mga peacekeepers. Ang buong ulat, ihatid sa atin ng aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat mula sa Senado via phone patch. Magandang hapon sa inyo, Kirby. Present sa budget debates ng Department of Health sa Senado, si Acting Health Secretary Janet Garin. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng ilang mga mambabatas noong nakaraang linggo na sila'y may mga alinlangan sa pagpunta ni Garin sa Senado. Matatandaan kasi na nagtungo si Garin kasama si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Catapon Jr. sa Caballo Island kung saan kasalukuyang tumutuloy ang may 100 na US peacekeepers mula sa Liberia, isa sa mga lugar na matinding apektado ng nakamamatay na Ebola virus. Ito'y bahagi ng 21-day quarantine na mismo ang Department of Health rin ang nagpatupad. Walang suot na protective gear o di kaya mask o gloves man lang ang naturang kalihim. Hindi naman siya kinatakutan ng ilang mga mambabatas. Sa katunayan ay nakipagbeso at kamay pa sila Senators Bongbong Marcos at Bam Aquino, habang kinausap naman siya ng malapitan nila Senators Teofisto Gingono III at Cheese Escudero. Sa mismong debate kung saan in-interpolate ni Senator Tito Soto si Gingona, ang principal sponsor para sa naturang budget ng nasabing ahensya, ay question ni Soto kung bakit maliit lamang ang alokasyon para sa pagpapalawig ng mga proyekto at programa para sa mga persons with disabilities o PWDs. Nasa 1.3 billion pesos na kasi ang pondo para dito. Kabilang rin sa mga pinuna ni Soto ang kakulangan sa budget para sa mga rehabilitation centers ng DOH na nasa 643 million pesos lamang. Isa sa mga naging suwestyon ni Soto, tanggalin na lamang ang budget para sa family planning commodities na aabot sa 1.025 billion pesos. Matatandaan na mariing tinutulan ni Soto ang pagsasabatas ng reproductive health law noong ito'y binabalangkas pa lamang sa Kongreso. Sa ngayon, Kirby, ay nasa lunch break lamang sila at ipagpapatuloy na pagdedebatihan ito mamayang 2 p.m. o 2:30 ng hapon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Kirby? Maraming salamat sa iyo, kasamang Sam.